narito na po ang latest sa binabantayan po natin ng mga bagyo na nasa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility as of 11 p.m. Bulletin at 11 p.m. Advisory. So kita po natin dito sa ating latest na satellite animation na patuloy pa rin po nating minomonitor yung tatlong bagyo na nasa loob at labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. So una po itong si Bagyong Nika or formerly si Bagyong Nika na lumabas na ng ating PAR. At ito naman si Bagyong Ophel na currently ay nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Pati na rin po si Tropical Storm na may international name Mangi na currently ay nasa labas pa rin po ng ating Philippine Area of Responsibility. So currently nakikita po natin na isang bagyo lamang po ang currently na may direktang epekto sa ating bansa. Ito po si Bagyong Ophel. So alamin po natin yung mga detalye patungkol dito sa binabantayan po natin na si Bagyong Ophel. At mamaya, isa-isend din po natin yung latest update dito sa binabantayan po natin na si Tropical Storm Manny. So latest po muna dito sa binabantayan po natin na si Bagyong Ophel as of 10 p.m. Yung latest location niya po ay huling namataan sa layong 295 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora at nagtataglay po ito ng lakas ng hangin na umaabot ng 150 kilometers per hour malapit sa gitna. Siya po ay nasa typhoon category, may pagbukso na umaabot ng 185 kilometers per hour at kumikilos po sa direksyong west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Kita po natin dito sa ating latest na satellite animation na yung rain bands nitong si Bagyong Ophel ay currently ay nakakaapekto na sa may silangang bahagi ng Luzon, gayon din sa may Kabisayaan. So magiging maulan po yung panahon, lalong-lalo na sa may bahagi po ng Luzon at Visayas, dyan po sa may Isabela, Cagayan, pati na rin sa may Aurora, Quezon, sa may Bicol region, ilang bahagi po ng Mimaropa at sa may Eastern Visayas. At kung nakikita po natin itong kumpol ng mga kaulapan na malapit po sa sentro ng bagyo, dyan po yung malalakas na ulan na dala po nitong si Bagyong Ophel. So dahil inaasahan po natin na patuloy po siyang lalapit sa ating kalupaan, inaasahan po natin itong mga pag-ulan po na ito ay mararanasan lalong-lalo pa sa may bahagi ng Hilagang Luzon. So alamin po natin yung specific areas mamaya kung aling areas po yung makakaranas ng malalakas na mapag-ulan dulot po na epekto nitong si Bagyong Ophel. So alamin po muna natin yung magiging pagkilos niya sa mga susunod na araw. Ito po yung ating latest track forecast as of 11 p.m. po ito. So kung nakita po natin yung central track ng bagyo o yung magiging pagkilos ng bagyo sa mga susunod na araw, ito po yung forecast intensity or yung category or yung lakas ng bagyo habang patuloy pong binabaybay yung karagatan dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung makikita po natin sa ating latest na forecast track, based po sa kanyang central track, maaaring magkaroon po tayo ng landfall scenario dito po sa may bandang Hilagang Luzon or northeastern portion ng Cagayan, bukas po ng hapon po yan. At nakikita po natin na in the event na mag-landfall po siya dito sa may area ng Cagayan, ay maaaring magkaroon din po tayo ng second landfall scenario dito po sa may area ng Babuyan Islands. Kung hindi, ay lalapit po yung sentro ng bagyo sa area po na yan. Although nakikita po natin itong area na shaded ng punti, yan po yung forecast cone of probability or forecast confidence cone. So hindi lamang po sa areas ng Cagayan, pati na rin ng Babuyan Islands ang possible landfall scenario, any area po na nasa loob ng forecast confidence cone ay maaaring daanan ng sentro ng bagyo. So hindi lamang po sa may Cagayan, maaaring dumaan din po yung sentro ng bagyo sa may area ng Isabela. So continuous pa rin po yung monitoring natin at i-emphasize din po natin na hindi lamang po yung main focus natin yung sentro ng bagyo, kundi yung palibot ng bagyo na kung saan mararanasan yung malalakas na mga pag-ulan, gayon din yung malalakas na hangin.